mag-subscribe ka na. Hello, hello, Hello mga buweks, magandang araw sa inyo lahat. Galaw-galaw para hindi ba paimbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan, ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty. If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, diba? Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, Sunday na naman, diba? Naka-move on na ba ang lahat para sa press presentation kahapon ng Miss Universe Philippines 2025? Ako hindi pa ako nakaka-move on, no? Pero ito nga, no? Nakakaloka ito, ah. Ang mga bashers ni Atisa Manalo ay talaga namang naglipana na sa social media. Nakakaloka, no? Sinasabi nila na hindi na daw dapat pang sumali si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines 2025 ngayon kasi daw ang dami ng malalakas dyan. At isa pa kasasali lang daw nito last year. At sigurado daw ay mapapaimburnal na naman ang kanyang beauty kit, no? Parang sinasabi, may pagkagurangis na daw. Gurangis talaga, maagurangis, no? Gurang na daw si Atisa Manalo para sumali pa ulit sa Miss Universe Philippines, di ba? Kung gurang naman pala ang pinag-uusapan, bakit naman ganon, di ba? Paano na lang yung mga sumasali dyan na na may edad na, so ano pala, kung tawag dito, kung gurangis si Atisa Manalo, ano na yung mga iba, tarugo, charot. Uranggutan, ganon, di ba? Guranggutan, charito. So ayo, okay lang yan kasi naman meron naman inclusivity kung halimbawa gurang na si Atisa Manalo. Kung yun yung iniisip nila na gurang na si Atisa Manalo, kaya nga may inclusion, di ba? At saka hindi pa gurang si Atisa Manalo. Bata-bata pa yan, hindi ko lang alam kung ano edad niya pero wala pa yan 30, di ba? Anyway, ito nga so sabi nila wag na daw sumali kasi nga daw wala naman itong ibubuga na, no? Tapos daw yung pinakita ni Atisa Manalo na performance daw kahapon, weak. Well, para sa akin, no, hindi man ganun ka yung nakita natin nung last year, yung laban ni Atisa Manalo. Hindi man siya yung tipong sinasabi natin na parang Latina Slayer nung last year sa Miss Universe Philippines. Yung pinakita niya kahapon, kalmado siya, pero obviously na nakakatinik si Atisa Manalo. And obviously na siya talaga yung nag-stand out doon. Huwag na tayo maglokohan mga buweks, no. Alam ko may kanya-kanya kayong mga manok, di ba? Alam ko yan. Syempre, no, lagi naman eh. Pero kung titignan nyo talaga sa lahat ng mga performances, no, Atisa Manalo nag-perform siya. Ang linis ni Atisa Manalo, sa totoo lang, no, ang linis ni Atisa Manalo. Actually, mas gusto ko ngayong atake ni Atisa Manalo ngayon kumpara last year. Kasi last year, parang medyo arrogant na may pagka-dominant yung dating niya, parang ganon. Pero ngayon, kalmado lang, parang come what may, di ba? Parang ganon. Kalmado pero nakakatinig. At saka ito nga, nakita ko nga yung mga videos ni Atisa Manalo, yung mga ambush interviews niya doon. Meron siyang sinasabi na parang may pinost si Hey Adam pero yung pinost ni Hey Adam na parang ginawa niya ng yung caption, no, sa Instagram niya. Yun, napanood ko yung video naman na yon na sinasabi niya na parang yung pagsali niya na Miss Universe Philippines ngayon, since hindi naman siya busy, wala naman siya masyadong projects, no, this year. So, kaya niya talagang kaya talagang pinush niya na makasali ngayong taon sa Miss Universe Philippines since wala nga mag-represent ng Quezon Province, diba? Tapos ang sinasabi niya, may nagtag daw kasi sa kanya nung yung picture niya sa salon sa Thailand, parang naisip niya na gustong-gusto siya na mga chai-chai, diba? So why not, diba? So sa mga ganun, parang makikita natin na sign na yun for Atisa Manalo. At syempre si Maureen Montaigne nga, hindi nga siya natuloy dito sa sa Miss Universe Philippines 2025 to represent yung Quezon Province. So ngayon si Atisa Manalo, syempre mahal niya yung Quezon Province, kaya ayan ngayon talagang ibinibigay niya yung kanyang oras para i-represent at saka yung kanyang mga effort, no, para i-represent yung Quezon Province. And that's talagang sasaluduhan mo sa Atisa Manalo dyan. Parang kung iisipin mo, ang dami tulad nga ng sinasabi ng iba, no, ang daming malalakas ngayon sa Miss Universe Philippines. Syempre, nandyan si Winwin Marquez, nandyan si Chelsea Fernandez, nandyan si Iliana Marie Aduana, di ba? Nandyan si Katrina Ligado. Ayan talaga yung mga malalakas sa mga veterans. Tapos ang dami ring malalakas sa ang dami ring malalakas sa mga newbies, no? Si Loisa Howard, si Tyra Goldman, di ba? Nandyan, ang lalakas ng mga yan. Kumbaga, nandiyan pa rin si Iligan, di ba? Si
ano bang pangalan, no? Fresado. Ayan, si Juliana Fresado, di ba? So marami talaga malalakas. Kung iisipin mo, yung desisyon ni Atisa Manalo talaga na pagsali dito sa Miss Universe Philippines, nakikita ko ang tapang-tapang ni Atisa Manalo. Sobrang tapang niya. Kasi kung iisipin mo, kahit na alam niya sa sarili niya, kasi late na siya, di ba? Parang biglaan lang. So definitely, alam niya na kung sino yung mga sumali ngayon. Kung sino na yung mga nasa roster nung Miss Universe Philippines 2025, no? Kasi parang ano yan parang kailan ba siya parang the day before, di ba? Parang nung contract signing lang, the day before ng press presentation. Kung maiisip nyo, parang ang tapang-tapang ni Atisa Manalo na siya mismo, syempre alam niya na talaga. Syempre alam niya na kung sino yung mga lalaban sa Miss Universe Philippines ngayon. Katulad nga nandyan din si Chelsea Fernandez, ang kanyang, alam mo yun, nakalaban din sa sorry, hindi pala si Chelsea Fernandez. Si Chelsea Fernandez at si Iliana Maria Aduana pala yun. Anyway, so ayun nga kung iisipin nyo, ang daming malalakas dyan, talagang malalakas yung mga kandidata ngayon, mapa-newbies lang, at saka mapa-veterana, di ba? So parang halos lahat itong mga front runners from newbies to veterans, wala talagang itulak kabigin, talagang malalakas sila. Pero itong si Atisa Manalo, hindi siya nagpatinag, di ba? Talagang lumalaban siya. Tapos ngayon, may nakita pa akong isang video kanina, hindi ko nga na screen record. May nakita ko isang video kanina, parang ini-interview siya. Ang sabi sa kanya ng interviewer, isa sa mga pageant media doon, sabi, so parang kung ano yung masasabi mo na maraming malalakas ngayon na kandidata sa Miss Universe Philippines. Parang ganun yung tanong. And then yung sagot niya, parang kung iaano mo lang siya, isa-summarize mo yung sagot niya, parang sinabi niya na isang malaking challenge yan sa kanya. Syempre kung iisipin mo nga, di ba? Totoo naman na sobrang maraming malalakas, di ba? So ngayon, parang sinabi niya doon, para sa kanya, yung mga malalakas doon sa Miss Universe Philippines, let's say, ang dami nga yung mga veterans. Wait lang. Sumasakit ang ulo ko. So para sa kanya, ang sinasabi niya, syempre para sa kanya, kapag nakakakita siya ng mas, kumbaga ng malalakas, magagaling na kandidata, ganyan-ganyan nun, yung parang naaano siya, parang syempre gusto niya galingan niya rin. Ganun yung nafe-feel niya. Kumbaga, parang isang malaking challenge sa kanya, no? Syempre, ikaw, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, di ba? Syempre, gusto ko yung mga hindi lang ganda, gusto ko yung bumubula, yung bunganga, di ba? Yung ganyan-ganyan, kila Iliana Maria Aduana, kila Winwin Marquez, or kila Alexi Brooks, ganyan talaga yung mga gusto ko, mga Wex, no? Mas doon ako sa bumubula ang bunganga. Kesa ganda lang, no? Pero syempre, kailangan ganda at saka bumubula ang bunganga. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, parang ito sa Atisa Manalo, parang nakikita ko sa kanya na hindi siya yung parang sumabak dito sa Miss Universe Philippines nang wala lang. Parang nakikita ko sa kanya na palaban si Atisa Manalo pero kalmado, no? Yung sinasabi niya na maganda yan na nakikita ko, or maganda yan na merong, sa interview maganda yan na nakikita ko na, or merong mga magagaling. Syempre, pag meron kang mga kasama magagaling, kumbaga, gusto mo galingan din. Yun yung sinabi niya. Katulad din ng sinasabi ko sa inyo kanina, yan nga, sabi ko maganda yung bumubulang bunganga, di ba? Sinasabi ko sa inyo, syempre, gusto kong makasama mga tao, yung mga kaibigan ko rin. Gusto ko yung mga matatalino rin, di ba? Ganon, di ba? Sinasabi ko sa live natin. Kasi syempre, kung matatalino yung mga kasama mo, syempre, kumbaga, na-challenge ka. Hindi ka na-challenge na hindi naman kailangan ma-challenge ka na kailangan galingan mo rin or sobrang matalino ka sa kanila. Kasi kung matatalino yan talaga, matatalino na yan. In my case, hindi naman ako matalino. So parang gusto ko, syempre, nakakasama yung mga matatalino, yung mga bumubula ang bunganga. Kasi nga, hindi ko man sila mapantayan o malagpasan, kumbaga may natututunan ako sa kanila, di ba? So yan ang sinasabi ni Atisa Manalo, na may mga matututunan siya, ganyan-ganyan, no? At saka ang importante sa kanya, yung friendship at saka yung experience, ayan, no? So I believe sa Atisa Manalo ay ini-enjoy niya lang yung ini-enjoy niya yung Miss Universe Philippines 2025 ngayon. At tama lang naman yan, no? Kumbaga parang ang dating is less pressure. And then kung sa kanya talaga ibibigay, then sa kanya. Kung hindi sa kanya, then thank you, at least wala siyang pagsisisihan sa huli, no? So ngayon sa mga nagsasabi sana hindi na lang siya sumali kasi nga mapapa-imbornal lang siya.
Tapos gurang na siya, ganyan-ganyan, parang mahina talaga siya, no? Well, tignan na lang natin sa laban. Kasi baka mamaya, ako, to be honest, I'm not rooting for Atisa Manalo only. Eto ha, sabihin ko sa inyo, this channel is not for Atisa Manalo. But you know, I'm always being honest kung ano yung aking nagiging review. I'm always being honest sa aking mga nakikita, no? Kung ngayon nakikita ko sa Atisa Manalo, baka mamaya, iba na naman yung nakikita kong mas pasabog, no? Sa mga susunod na araw or sa susunod na buwan, linggo, ganyan-ganyan. So titignan natin. But it doesn't mean na for me, si Atisa Manalo na talaga. I'm not saying like that. So parang ngayon talaga sa press presentation at saka sa ibig sabihin sa pre-press presentation, pre-arrival, ayan no. At saka sa post-arrival ng mga candidates. Si Atisa Manalo talaga yung nakikita kong talagang pangmalakasan, di ba? At saka ayan nga sa post-arrival nila, di ba? Pumangalawa na si Iliana Marie Aduana, ganyan-ganyan. So naiiba-iba talaga, malay nyo, mawala sa top 5 ko sa Atisa Manalo. But still, ang ano ko dyan, mga malalakas ko talaga na top 5 dyan. Top 5, no? Si Atisa Manalo, anong tawag dito? Si Atisa Manalo, si Winwin Marquez, si Iliana Marie Aduana, si Katrina Ligado. Tapos nasa ano ko dati si nasa top 5 ko dati si Chelsea Fernandez. Pero ngayon nag-aano sa akin, bubbling up talaga sa akin si Eloisa Howard at saka si Tyra Goldman. Ayan. So sila talaga yung mga nakikita kong pangmalakasan kahapon, yung makikita mong laban na laban. I still like Chelsea Fernandez pero yung kahapon medyo hindi ko gusto yung kanyang styling, pati yung kanyang hair. Tingin ko maganda sa kanya yung may volume yung hair, mga ganun-ganon, di ba? So titignan natin yan. But still, I still like Chelsea Fernandez. Syempre, iba-iba naman yung magiging ranking natin sa no. So wag kayo masyadong kumapit kung si Atisa Manalo yung naaano ko dito. Kasi siya talaga yung nakikita kong malakas. Alam niyo naman dito sa Parade of Beauty kung sino talaga yung pangmalakasan para sa aking opinion, no? Para sa akin, yun talagang binubuga ko, di ba? Kaya sa mga bashers ni Atisa Manalo dyan, kung ayaw nyo siya, then just leave her alone. Kasi karapatan niya yung lumaban, no? Kung gusto niya lumaban ng paulit-ulit, nasa sa kanya yun, no? At saka tadhana niya yan, buhay niya yan, di ba? Kung meron kayong mga manok na iba, okay lang yan. Doon na lang kayo i-help nyo yung mga manok nyo. Kasi kung i-aano nyo si Atisa Manalo, kung ibabash nyo siya ng ibabash, o kaya yung ibang mga kandidata, na halimbawa may mga kandidata rin kayo, tapos kung ibabash din sila ng ibabash, tapos makikipag-away kayo, baka mamaya, yan pa maging dahilan ng ikapaimburnal ng inyong mga kandidata at ayaw nyo mangyari yan, di ba? So dapat sa pageantry ngayong taon, we learned from last year, dapat kalmado na kayo ngayon, di ba? Kasi alam nyo na ang kalakaran sa Miss Universe Philippines, di ba? Meron nga silang hinire or meron silang sponsor na tumitingin, ayan, sa social media. Kaya dapat kalmado kayo, di ba? Baka kasi lahat kayo dyan mapaimburnal kasama ng inyong kandidata. So kalma lang, di ba? Anyway mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Ayan, sa tingin nyo ba si Atisa Manalo ay talagang posibleng masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines 2025? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now mga Lex and I love you all. Bye! See ya!